Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tulungan niyo naman po ako. Kawawang OFW pinugbog ng amo. Minaltratong Pinay humingi ng saklolo. Mabuti na lang kumilos ang gobyerno kung hindi pa kinulit ng kilos pronto. Okay mga ka-KP, o ito Ben humihingi po na saklolo ang Pinay OFW. Siya po'y domestic helper po na si Rosemary Julianda na nasa Jeddah, Kuwait po siya. Kalunos-lunos po ang sinapit po ni Rosemary sa kanya pong amo po dyan sa lugar na yan. Sa kanyang video, habang nasa loob po ng pamamahay po ng kanyang among lalaki, abay umiiyak po si Rosemary sa mga tinamong pasa sa muka, yan po, at katawan dulot daw ho ng pambumugbog ng kanyang amo. Hihingi po ako ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po ako. Makalis na ako dito. Nagbubugbog po ako ng amo ko. Mukha ko po. Tapos yung tenga ko alas din na nakarinig. Sinampal ako ng kabilaan. Tapos pinadyakan ako. Nagsisuntok pa ako sa tiyan. Tapos pwede ko sa braso. Wala naman akong ginawang kasalanan. Hindi naman masama yung ginawa ko. Narinig lang na umiyak yung anak niya. Akala niya, hindi ko naman inaano. Hindi naman po, tulungan niyo naman po ako. Gusto ko na umalis dito. Marami po ang takot ko. Alas nanginginig po ako. Okay, bago ho ang good news, kausapin muna natin ho live. Dito po ang anak po ni Rosemary. Walang iba kundi si Paula Julianda. Paula, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Sir At welcome Alex. dito sa Kilos Pronto. Alam ko, pinarating mo itong problema ng nanay mo sa amin sa Kilos Pronto. Yes, Paano niyo nakuha itong video ng nanay mo? Sinend po siya sa akin ni Mama through Messenger po. Okay, sa Facebook? Yes po. Okay. Anong mga kwento ba niya? Bakit ganun na lang ang galit ng amo sa kanya? Ang sabi po kasi sa akin ni Mama, umiyak daw po kasi yung inaalagaan niyang Oo. bata. Tapos nabigla po ang sabi po nung isa niyang kasama na kasambahay din po, nabigla daw po yung amo niya. Tapos bigla daw po siyang sinugod. Tapos pinagsasampal po siya kaliwat kanan. Oo. Halos hindi na po makarinig yung isa niyang tenga. Tapos dahil doon sa sampal, tapos pinagsusuntok po siya sa braso. Oo. Tapos, sinikmuraan siya. Sinikmuraan po. Tapos, nung napaluhod na daw po siya sa sahig, pinagsisipa pa daw po siya ng amo niya. Oo. Ito ba'y first tong ginawa ng amo niya o matagal nang sinasaktan ng nanay mo doon? Ngayon lang po. Ngayon lang. Ang dati po kasi, mga anak niya lang po, pero hinahayaan niya lang po kasi mga bata nga po yun. Hinahayaan niya lang po. Pero ngayon po kasi yung lalaki niyang amo yung nanakit na. Ano ba yung amo niya? Arabo ba? Opo. Okay. So ngayon, ang gusto ng nanay mo ay gusto ninyang umuwi. Opo. Okay. Itong ngayon, Ben, ang ating good news po at Paula, sa tulong po ng Kilos Pronto ay lumapit ho ang Kilos Pronto po sa OWA. At Kilos Pronto pong naging tugon po ng OWA. At ito po yung ngayon po, ngayong gabi, darating na po sa Ninoy Aquino International Airport si Rosemary. 10:30 po yan ng gabi. Isang masayang pamaskong regalo po yan, hatid po ng Kilos Pronto at ng OWA sa pamilya po ni Rosemary at kay Paula. Kaya Paula, siguro may video ba tayo nito yung arrival niya? Mamaya. Wala pa, no? Wala pa. Pero may video yata nung paalis sila doon sa Kuwait, no? Ito na yun. Ito na nakasakay ho siya. Nakita niyo? Ito po yung pinrovide po ni Paula sa atin na nakasakay na po sa aeroplano. At anytime, itong si Paula yata, mukhang tatakbo na rin po to sa airport at masaya itong sasalubungin po niya. Pero bago ho yan, Paula, sandali, kausapin mo natin ang OWA. Nasa linya ho si Josephine Tobia. Siya po ang Head of Advocacy Social Marketing Division po ng Naturang Ahensya. Ma'am Josephine, magandang gabi po. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV. Yes, good evening sa inyo. Opo. Mr. Alex and Mr. Tulfo. Opo. Ma'am Josephine,
thank you po na mabilis ho nating natugunan po itong pangangailangan po ni Rosemary Julianda. Paano ho natin ba ho naayos itong kanya pong pagpapauwi dito sa bansa? Yung ating Philippine Overseas Labor Office, OWA, sa Kuwait, through our Assistant Labor Attaché, ang siyang nag-asikaso para ma-expedite ang pagpapauwi sa ating OFW na si OFW Yolanda. Opo. That's why agad-agad naman na i-inform kami na paparating na rin siya at sasalubungin din yan sa airport mamayang gabi. Yun. Okay. Ngayon of po course, ma'am, dahil po siya po ay kang-backing OFW at siyempre mawawalan po siya ng trabaho, ano po pwede yung tulong po ng OWA sa kanya ho? Actually, she can avail of the CES, yung tinatawag nating skills enhancement para sa ating skills for employment. Opo. For our OFWs. Wala ngayong trabaho. Yes. No? So, pwede dito sa TESDA yan. Ang pwede niyang gawin, kung saan siya uuwi na region, doon siya pwedeng mag-avail nitong skills for employment program ng OWA. Oho. And then, pwede rin siyang mag-avail ng tinatawag nating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Oho. Galing. Parang livelihood, small, we call this small package, Oho. livelihood sa OFWs. May starter kit yan para makapag-umpisa siya ng konting negosyo. And then, pwede rin siyang mag-avail actually nung assist well natin. Para at least Where meron po siyang in- pagkakakitaan dito Yes. sa Pilipinas. Okay, ma'am. Saka yung matulungan din siya sa legal case niya. Oo. Okay. Pag sinabi ho niyong legal case, meron ba ho ba tayong habol po doon? Pwede ba ho niyang kasuhan po yung nanakit to sa kanyang amo doon po sa Kuwait? Well, pwede yung mag-execute siya ng affidavit para makita natin kung anong extent yung pwede nating magawa para Oo. makasuhan yung amo niya. Yes. But definitely, maimbestigan natin kung bakit siya napunta sa isang among katulad niya. Oo, through her agency. Oho, dahil siyempre gusto ho natin makabawi man lamang di ba? Hindi natin hinahayaan pong sinasaktan lang ang ating pong mga kababayan po dyan. Definitely. Yeah. Oo. May mga ganyan naman tayong kaso na kahit pa paano nakakapag-file tayo ng kaso laban sa mga employers. In fact, merong nga isa nag-attend pa ng hearing sa overseas. Oho. So makakakuha ba siya ho ng danyos po ba dyan? Parang may mga pagkakataon bang makakuha ho ang ating pong OFW po? Actually, ang responsible sa kanya, tatlong partido Yung Philippine Agency, employer niya sa abroad, at saka yung principal. Sabihin ito yung broker sa na agency, yung partner ng Philippine Recruitment Agency dito, yung Foreign Recruitment Agency. So silang responsible sa kanya. So pag may nangyari sa kanya, yung tatlong yun ang dapat maging accountable sa kanyang sitwasyon sa ngayon. Okay. Ma'am, bibigyan ko ng pagkakataon po si Paula, ito po yung anak po ni Rosemary, para magbigay ho ng mensahe para sa OWA. Paula, go ahead, kausapin mo si ma'am. Hi, Ma'am Josephine. Maraming salamat po sa tulong nyo, sa agarang action po sa nanay ko. So, tinatanong po namin na utang na loob po, galing po sa puso ko. Salamat po. Maraming salamat, ma'am. Trabaho talaga namin yan. Opo. Salamat po. Mag-alala, Iha. Opo. Salamat po. Okay, sige. Welcome po. Ma'am, thank you, Ma'am Josephine po at sa buong staff po ng OWA, thank you so much po. Katuwang ho kayo ng Kilos Pronto. Thank you so much, ma'am. Good evening po. Okay, Paula, mukhang nagmamadali ka ng umalis para masalubong mo ng nanay mo. Opo. So, Excited na siya. Excited na. Sobra po. Thank you so much sa Thank you, pagtitiwala sir. mo sa Kilos Pronto. Thank you po sa inyo. Diyan ka lang, ha? Okay. Okay.